for those people who have tirelessly advocating a safer roads in the country. And we are fortunate enough that in this particular event, we have invited NGOs and other speakers to provide us an inputs. And ang mangyayari po dito sa ating event, this will be more of an informal one. We can share ideas, platforms, and probably kung ano yung mga observations po natin. This is indeed a continuing struggle and challenges for the Philippines because of the increasing number of road crash incidents, not only in Metro Manila, but in the country as a whole. Data will show that very insignificant yung kumbaga yung decrease in the numbers of fatalities, and in fact, recently kung makikita po natin yan, halos dumarami na rin po yung mga issue ng mga road rage. Para sa atin, numero lang. May namatay, so what? Parang ganun lang. Sa tagal-tagal na itinaguyod ng WHO, ng United Nations, ang Day of Remembrance at ang road safety advocacy nila, hanggang ngayon, ang mga lumabas pa lang sa ating gobyerno ay ang policy na, o sige, celebrate natin yan. Pero wala pa rin tayo mga konkreto na mga batas na makakatulong para iwasan ang mga kamatayang ito. Ang mga aksidente, mga kaibigan, ay preventable. Unfortunately, we do not see it as a priority dahil ang iniisip natin, so what? Mahihirap yan, marami yan, hindi kawalan yan. Safety. Hindi lang sa lansangan, sa aviation, sa maritime, sa railway. Isang matagal na niyang advocacy simula pa na siya ay nasa airline industry. Ano na ang ginagawa ngayon? Dahil sa pagdalaw ni UN Representative John Todd ay kinuwento ni Secretary Bautista ang ating Public Road Safety Action Plan for 2023 to 2028. At kinutusan nga niya ako last week na gumawa ng task force na kabibilangan ng mga kinatawa ng DOTR, ng USEC for Road, at iimbitahin yan sa task force na yan ang iba't ibang kinatawan, MMDA, DOH, DPWH, kahit ang DepEd, ang DND. So ito ay isang malaking interagency task force para pag-usapan ano ang pwede nating gawin sa ilalim ng PRSAP, Public Road Safety Action Plan. Tulad nga ng parating sinasabi ni Secretary Bautista, hindi dapat nakaatas sa pamahalaan yung mga iba't ibang mga issues tulad ng road safety. Ako nalaman ko na pag pinag-uusapan ang road safety, ito ay sa pagsasalita ni Secretary pagkakaharap niya ang mga regional directors ng LTO o LTFRB. Ang sinasabi niya, ang tinitingnan natin dito ay ang driver, ang sasakyan, at ang pedestrian. Tayo yun. So hindi na dapat mabigay ang CC pag may namatay, kasalanan ng driver o kaya hindi na-maintain ang sasakyan, kaya nawalan ng freno, etc. Nandun yung nakakaligtaan natin yung pedestrian. Ang mga biktima ng mga road crash could have survived the crash if they were brought in time sa hospital. But the thing is, even the ambulances are caught in traffic pag nagkakaroon tayo ng aksidente. So, in-include namin to to minimize yung time to respond. And that's why when we came up with the RSAP, hindi lang yung mga ambulansya ng mga hospital
hindi lang ambulansya ng MMDA, but we have included even the LGUs. Because most of the accidents happens dun sa locality na yung mga barangay, meron din silang ambulansya.